Manalangin po tayo. Banal at mahabaging Amang Diyos na lumikha ng langit at lupa, na namamahala sa buong kasaysayan ng mundo at may hawak sa buhay, kamatayan, pagpapala at habag sa bawat nilikha. Maraming salamat po dahil nung nabubuhay pa kami sa makasalanang mundong ito na walang anumang pag-asa, nahabag ka sa amin. Iniligtas kami at tinawag bilang iyong mga anak sa pamagitan ng dugo ni Hesukristo na dumanak sa krus. Salamat din po sa pagpapanatili sa amin sa mundong ito upang may sakatuparan ng iyong kalooban. Salamat sa pagpapahintulot sa amin na maging kabahagi ng katawan ni Kristo ang iyong iglesia. Salamat sa patuloy na pagbibigay sa amin ng iyong salita, sa pagpapalakas sa amin sa pamagitan ng Espiritu Santo upang maisakatuparan namin ang aming mga tungkulin. Sa pagtulong sa amin, naibigin ang isa't isa bilang magkakapatid at pagtulong sa amin na maipalaganap ang Ebanghelyo sa mundo. Sa katapusan ng panahon, salamat po sa pagtitiwala sa aming church ng Ebanghelyo ng Kaharian ng Langit at sa paggabay sa amin na maipalaganap ito. Nagagalak kami sa pag-atas sa mga missionaries na makapunta sa bawat sulok ng mundo kasama ang Ebanghelyong ito. Pakiusap, ingatan mo po ang kanilang pamilya at maraming mga kaluluwa nawa ang maligtas sa pamagitan ng salita na kanilang ipinapangaral at maitayong matatag ang iyong church sa mga lugar na iyon. Sa mga oras na ito ay ginaganap ang spring retreat sa Gongju Retreat Center. Maraming kaluluwa po ang nagtitipon na nananabik at nakikinig sa iyong salita. Idinadalangin namin na hipuin mo sila ng iyong mahabaging mga kamay at kumilos sa gitna nila upang sa pamagitan ng iyong biyaya at katotohanan ay marinig nila ang Ebanghelyo ng kaligtasan at maipanganak na muli magpakailanman bilang iyong mga anak. Sa umagang ito, hinihiling namin na makapagbulay kami sa iyong salita at maisapuso namin ang mga ito. Amang Diyos, gabayan mo po kami at ibigay ang salitang aming kailangan. Lahat ng ito ay aming idinadalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na sa amin ay nagmamahal. Amen. Ang aklat, bago ang aklat ng Apokalipsis ay Judas. Babasahin ko po sa Judas, chapter 1, verse 1 hanggang 4. Judas, chapter 1, verse 1 hanggang 4. Babasahin ko po. Si Judas na alipin ni Hesukristo at kapatid ni Santiago sa mga tinawag na minamahal ng Diyos Ama at iniingatan para kay Hesukristo, ang kaawaan, kapayapaan at pag-ibig ay pasaganahin nawa sa inyo. Mga minamahal, samantalang ako'y lubusang nagsisikap na sumulat sa inyo tungkol sa ating iisang kaligtasan, natagpuan kong kailangan kong sumulat upang himukin kayo na ipaglaban ang pananampalataya na minsanang ibinigay sa mga banal. Sapagkat may ilang taong nakapasok ng lihim, ang mga iyon ay matagal nang itinalaga sa kahatulang ito, mga hindi makadiyos na kanilang pinalitan ng kahalayan ang biyaya ng ating Diyos at itinatatuwa ang kaisa-isa nating pinuno at Panginoon na si Hesukristo. Ang Judas na ito, hindi siya si Judas Iscariote. Sa English, ang pangalang ito ay nasulat bilang Jude, kung saan siya ang may akda nitong aklat na Jude. Kung paanong pareho silang isinalin bilang Yuda sa Korea, pero sa English, malinaw na kinikilala sila bilang magkaibang tao. Itong si Judas ay yung biological na nakababatang kapatid ni Hesukristo na ipinanganak ni Maria sa kanilang sambahayan. Si Santiago na nakababata ring kapatid ni Jesus at itong Judas na ito ay hindi naniniwala na si Jesus ang Kristo hanggang sa siya ay naipako, namatay at muling nabuhay.
Nang makatagpo nila ang muling nabuhay na si Jesus, ipinahayag nila, Panginoon ko at Diyos ko. Sinampalatayanan ni Judas na ang kanyang nakatatandang kapatid, nakasama at nakasalo niya sa pagkain sa bahay ay siya rin talagang Mesiyas na isinugo ng Diyos, ang Kristo, at siyang Diyos na dumating upang iligtas siya. Ipinadala ni Judas ang maikling sulat na ito dahil ang erehiya ay patuloy na pumapasok sa church. Kaya isinulat niya ang aklat ng Judas upang magbigay babala laban sa mga maling katuruan. Hindi natin mapag-aaralan yung buong aklat ng Judas or ng Judas or ng Jude sa araw na ito. Sa halip, nais kong pag-aralan natin ng mas malalim ang patungkol sa iisang kaligtasan. Ito'y nabanggit sa verse 3. Ang kaligtasan na pare-pareho nating natanggap. Maraming beses na natin itong narinig sa ating mga pagtitipon. Ang kaligtasan, kung tutusin, itong kaligtasan ang susi sa paglutas sa mga problema sa buhay. Kung paanong tulad sa natatanging susi, yung susi na kinakailangan upang mabuksan ang isang kandado. Sinasabi ng Mateo chapter 16 verse 19, anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Ang susi sa bawat problema sa buhay na maaari nating mabuksan sa mundong ito ay ang kaligtasan. Hindi maunawaan ng tao ang buhay sa pamagitan ng sarili niyang pagsisiyasat. Bagamat gugulin ng baboy yung kanilang buong buhay sa pag-aaral tungkol sa isa't isa, ano ba ang baboy? Ay wala talagang matatagpo ang sagot. Gayun din ang mga philosophers. Sila'y gumugugol ng buong buhay nila sa pagre-research. Ano ba ang buhay? Gayun may walang sagot. Hindi malulutas ng mga philosophers ang mga problema sa buhay. Sinabi ni Confucius doon sa Analects, dahil hindi na natin lubos na naunawaan ang buhay, paano natin maunawaan ang kamatayan? Sinasabi niya na kung paanong hindi natin naunawaan ng lubos ang buhay na ating ipinapamuhay, paano nga natin mapag-uusapan ang issue na sa susunod na pagkatapos ng kamatayan. Kaya hindi masasagot ng anumang tao ang ibang tao kapag nagtatanong, ano ba yung tao? Saan tayo nagmula at saan tayo papunta? O ano yung kahulugan ng buhay na binubuo ng pagsilang, katandaan, pagkakasakit at kamatayan? Hindi talaga natin ito malalaman, kaya dapat nating tanungin ang Diyos, ang ating tagapaglikha. Bagamat maikli ang buhay ng tao, kahit wala silang alam sa katotohanan, papasok pa rin sila sa walang hanggang mundo pagkatapos ng kamatayan. Kahit matapang nilang sinisigaw na ang kamatayan ng katapusan, sila'y papasok sa walang hanggang mundo pagkatapos nilang mamatay. Hindi ito alam ng uod, pero pagkatapos nilang pumasok sa kukun, ito ilalabas bilang isang paru-paro. Wala itong ideya na paru-paro yung magiging kapalaran niya. Gayun din sa mga tao. Nang likhain tayo ng Diyos, hindi niya ninanais na tapusin na lamang ang buhay natin sa mundong ito, kundi upang mabuhay kasama niya sa kalwalatian sa loob ng walang hanggang kaharian. Tulad ng isang bulaklak na nakapaloob sa binhi ng bulaklak at ipon na nakapaloob sa isang itlog, gayon din naman itinakda ang walang hanggan sa ating mga puso. Kung paanong naisalin ito sa mga talata sa Biblia sa iba't ibang wika. Kung titingnan nga natin yung English version sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11, He has put eternity in their hearts. Inilagay ng Diyos ang walang hanggan sa isipan ng tao. Gaya ng bulaklak na namumukadkad galing sa isang binhi, ang isang ibon na napisa pagkatapos limliman ng inahing ibon ang mga itlog. Gayon din naman pagkatapos nating mamatay, papasok tayo sa walang hanggang mundo. Anumang nakikita ng ating mga mata, hindi pa ito ang lahat. Ang hipon na nasa dagat, hindi niya alam yung mundo ng kuneho na nakatira sa mga bundok. Napakaraming bagay ang hindi natin naunawaan. Dala natin yung telepono natin araw-araw mula umaga hanggang gabi hanggang sa puntong hindi na natin kayang mabuhay na wala ang mga ito. Bagamat hindi natin alam ang kabuang functions ng telepono, palagi pa rin natin itong dinadala. Gayun din kapag nakikipag-usap tayo sa mga taong nasa kabilang panig ng mundo. Tama? Paano ito nangyari? May papaliwanag ba natin ito ngayon?
Hindi natin lubos na naiintindihan ng functions, pero ginagamit pa rin natin, hindi po ba? Gamit ang isang telepono, nagpapatugtog tayo, nanonood ng mga videos at kung ano-ano pa. Meron itong hindi mabilang na function. Sa ngayon, makakain ka na din at makakapagbayad na hindi gumagamit ng cash. Kung sasabihin natin ito sa ating mga lolo noong unang panahon, hindi nila ito paniniwalaan. Hindi natin alam kung paano ito gumagana. Maliban na lamang kung ang nagplano, nagdisenyo at gumawa nito ang magpaliwanag sa atin. Hindi natin ito maunawaan. Gayon din sa buhay. Sinasabi nila na ang buhay ng isang uod ay mayroong 3 yugto. Una ay ang itlog. Pangalawa ay ang uod. At ang ikatlo, ito yung paru-paro. 3 yugto. Itlog, tapos uod, yung ikatlo, paru-paro. Katulad nito, ang buhay natin ay mayroon ding 3 yugto. 3 yugto. Ang 280 days na halos 10 buwan sa sinapupunan ng nanay, ito yung unang yugto. Ngayon, isipin natin na merong kambal sa loob ng sinapupunan na nag-uusap. Ikaw, naniniwala ka ba na may nanay talaga? Hindi. Ikaw ba? Hindi pa natin siya nakikita, kaya paano tayo maniniwala? Ang alam lang nila ay yung mundong kinalalagyan nila, tama ba? Kapag iniwan na nila yung unang yugto at pumasok sa ikalawa, mayroong panibagong mundo. Inihahanda ng unang yugto ang tao para sa ikalawa at gayon din ang ikalawa para sa ikatlong yugto at ang ikatlong yugto ay ang walang hanggang mundo. Ang pangunahing dahilan ng pagbibigay sa atin ng walang hanggan, ang espiritual na mundo ay upang dalhin tayo tungo sa kalwalhatian. Yamang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Upang makapasok sa kalwalhatian iyon, kailangan nating matanggap ang kaligtasan. May 2 dakilang biyaya na naisibigay sa atin ng Diyos, ang kaligtasan at kalwalhatian. Kung walang kaligtasan, walang kalwalhatian pagkatapos. Ang kaligtasan, ito yung pinto na dapat nating daanan. Maaring may isang tao ang pumunta na lamang sa Seoul National University, pumasok sa loob ng 4 na taon na sinasabi kapag maayos ang kapaligiran, mas makakapag-aral ako ng maayos. Ngunit, kung hindi naman talaga siya nakapag-enroll, hindi rin siya maaring tumanggap ng diploma. Kailangan mong pumasok, kailangan mong daanan ang makipot na pintuan. Kaya nga sinabi ni Jesus, magsikap kayong pumasok sa makipot na pintuan. Marami ang magsisikap na pumasok at hindi makakapasok. Ang matanggap ang kaligtasan ay ang makadaan sa makipot na pintuan. Ang pintuan ay naghihiwalay sa 2 magkaibang mundo, ang labas at ang loob, katulad ng isang sasakyan. Kapag binuksan mo yung pintuan ng sasakyan at pumasok ka sa loob, ang mundo sa loob ng sasakyan ay iba sa labas. Ang pintuan ay magdadala sa iyo sa isang mundo patungo sa isa. Kaya tinatawag ng Diyos itong pintuan ng kaligtasan na makipot na pintuan. Ngunit ang mga tao, dumadaan sila sa hindi naman talaga pintuan. Dumadaan lamang sila sa malawak na daan. Sinasabi ng Biblia, pumasok kayo sa makipot na pintuan. Sapagkat maluwag ang pintuan at malawak ang daan patungo sa kapahamakan at marami ang pumapasok doon. Tanging pagkadaan lamang sa pintuan ng kaligtasan, mayroon pang nais na ibigay ang Diyos. Ang kaligtasan ay pantay-pantay na ibinibigay, ngunit ang kalwalhatian ay magkakaiba kada tao. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon upang makapasok tayo sa mundo ng kalwalhatian at mabuhay sa pananampalataya ayon sa kanyang kalooban. Ang problema natin sa buhay ay hindi lamang ang problema dito sa mundong ito. Kapag nalutas na ang problema natin para sa buhay na walang hanggan, doon pa lamang talaga malulutas ang lahat ng problema natin sa buhay. Kahit na pag-aralan mo ang mga problema dito sa lupa, sa iyong buong buhay, hindi ito malulutas. Hindi natin alam kung saan tayo nagmula, kung saan tayo patungo. Gayon din naman, kung ang kamatayan ay ang katapusan o hindi pa. Ang lahat ng mga problema ng buhay ay masusolusyonan lamang kapag naunawaan natin na ito ayon sa kalooban ng Diyos.
Dahil ang Diyos ang lumikha sa ating lahat. Siya lamang din ang nakakaalam ng sagot. Ang mundong ito na may hangganan na ating tinitirhan ngayon na maaaring magtagal lamang ng mga 100 taon ay konektado sa ating walang hanggang mundo. Merong espiritual na mundo, merong walang hanggang mundo. Tayo ay nakakonekta sa isang mundo na hindi natin nakikita. Minsan, ay nakapanood ako sa TV ng isang babaylan. Nagsasagawa siya ng ritual. Doon sa TV show na yun, ay sumasayaw siya nang nakapaa sa matalim na kutsilyo. Napakatalim ng kutsilyo na kapag nalaglagan na ito ng papel, ito ay nahihiwa. Oo, nahihiwa ito. Ngunit sumasayaw siya doon na hindi man lamang nasasaktan. Talaga bang posible ito sa siyensya? Gayon yung espiritual na mundo na sinasabi nila. Ang mga gawang espiritual na tinatawag na mga himala, maraming beses itong ipinakita ng Diyos sa pamagitan ng kasaysayan ng Israel. Konektado tayo sa espiritual na mundo. Ang Diyos na naroon sa mundong iyon ay nagsalita sa mga propeta. Kaya nga, sinabi ng Panginoon kay Moises, isulat mo ang mga salitang ito. Ito rin yung sinabi kay Jeremias, kay Ezekiel. Ang espiritual na mundong ito ay konektado rin sa mundo ng mga tao. At ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay sa panandaliang mundong ito ay upang pagkatapos nito ay maging konektado rin tayo sa espiritual na mundo. Para maging konektado sa espiritual na mundo. Ngunit, meron lamang doong dalawang walang hanggan. Dalawang walang hanggan. Walang hanggang langit, walang hanggang impyerno. Kaya, lubos na ninanais ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas at makapasok sa walang hanggang langit. Ngunit ang mga tao na nag-iisip ng higit silang mataas kaysa sa iba ay tinatanggihan ito at nilalabanan at sinasabing, mas maganda ang mundong ito. Nandito na ang lahat sa mundong ito. Nabubuhay lamang sila sa mundong ito base sa limitado nilang pag-iisip. Ngunit para sa atin, ito yung mission natin na magpatotoo at ibahagi ang mensahe. Tulungan silang maunawaan na mayroong Diyos at tutulungan sila na makapasok sa walang hanggang mundo, ang langit, at tamasahin ang walang hanggang buhay. Hindi ba ito yung tama? Meron lamang isang daang patungo sa langit, ang daan ng kaligtasan. Hindi po ba? Isang daan lamang, daan ng kaligtasan. Ano ba ang kaligtasan? Ito ay ang pagpasok sa makipot na pintuan. Sinasabi sa atin ng Biblia na ang pagpasok sa makipot na pintuan ay nangangahulugang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ang kaligtasan na ating natanggap ay hindi isang bagay na nakuha natin sa pamagitan ng sarili nating kabutihan o pagtupad sa salita ng Diyos upang linisin ang ating mga sarili. Imposible ito. Kundi ito ay tinanggap natin sa pamagitan ng pakikinig sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na kung saan ang Diyos ang gumawa at sa pamagitan ng pananampalataya at pangtanggap nito. Doon sa Lucas chapter 1 verse 77 sinasabi, upang magbigay ng kaalaman ng kaligtasan sa kanyang bayan sa pamagitan ng pagpapatawad sa kanilang mga kasalanan. Ito ay kaligtasan sa pamamagitan ng pagpapatawad ng kasalanan. Upang makatanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan, may isang bagay na eksaktong kailangan gawin ng isang tao habang nabubuhay. Kailangan nilang makilala ang kanilang sarili. Tulad ng sinasabi ni Socrates, kilalanin mo ang iyong sarili. Ibig sabihin, kailangan nating maunawaan kung anong uri tayo ng tao. Sa paningin ng Diyos, tayo ay uod at bulate. Ang ating buong buhay ay balot sa kasalanan. Kaya hindi tayo maaring pumasok sa langit sa ganung kalagayan. Ang langit ay isang lugar na kung saan ay walang kahit isang kasalanan. Isang lugar na walang kahit isang gawa ng kalikuan. Kung mayroon mang kahit katiting na kasalanan, hindi ka maaring makapasok doon. Bakit? Sapagkat sa langit ay hindi umiiral ang mga bagay na iyon at tayo'y magiging karapat-dapat na makapasok kapag wala ang mga ito. Kaya ang kailangan kong gawin upang maligtas ay tanging magsisi at manampalataya. Kaya nga sinabi ni Jesus sa aklat
ng Juan chapter 17 verse 3, at ito ang buhay na walang hanggan. Ang salitang ito ay nangangahulugan na ang pagpunta sa langit ay ang makilala siya na iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo. Kapag nakilala mo ang iisang Diyos na tunay, maunawaan mong siya ay matuwid, banal at mabuti. Ngunit upang makapasok sa langit, kailangan mong maabot ang pamantayang iyon. Ngunit dahil sa ako ay hindi matuwid, banal o mabuti tulad niya, ako ay makasalanan. Ang maunawaan na hindi ako maaring makapasok sa ganitong kalagayan, hihingin ko ang kanyang habag. Diyos, hindi ako karapat-dapat. Pakiusap, ikaw ang gumawa ng solusyon sa kasalanang ito. Pakiusap, ikaw ang gumawa ng paraan sa lahat ng ito. Pakiusap, dalhin mo ako sa iyong kaharian. Ang paglapit sa Diyos sa ganitong paraan ay ang pagsisisi. Kapag lumapit tayo sa ganitong paraan, sa pamagitan ng kaligtasan sa pagtubos na ginawa ni Hesukristo na sinugo ng Diyos, siya ay tumanggap ng sumpa at kahatulan para sa ating mga kasalanan. Sa pamagitan ng pagdanak ng kanyang dugo at ng kanyang kamatayan, pinatawad niya ang lahat ng ating mga kasalanan. Inalis ito at dinalisay tayo. Ang sabihing dinalisay niya tayo ay nangangahulugang inalis niya ang ating mga kasalanan at nilinis tayo sa mga ito. Oo, nilinis. Nilinis niya tayo mula sa ating mga kasalanan at inalis ang lahat ng ating kasalanan at ngayon, siya ay nakaupo sa kanang kamay ng Diyos. Ito yung ating sinasampalatayanan. Ang mahalaga ay ang maunawaan natin ng tama ang nilalaman ng Ebanghelyong ito. Kaya't hindi tayo maaring maligtas kung hindi natin nalalaman ang Biblia. May tatlong mahalagang elemento sa Hebreo chapter 9 verse 12. At hindi rin sa pamagitan ng dugo ng kambing at mga toro, kundi sa pamagitan ng kanyang sariling dugo, siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal, sa gayoy tinitiyak ang walang hanggang katubusan. May tatlong mahalagang punto rito. Ang isa ay ang minsan magpakailanman. Minsan magpakailanman. Hindi inalis ni Jesus ang ating mga kasalanan sa maraming ulit, kundi minsan magpakailanman. Ito'y ginawa niyang minsan magpakailanman ng kanyang inihandog ang kanyang sarili. Sinabi niya, natupad na. Subalit ngayon, minsanan siyang nahayag sa katapusan ng panahon para sa pag-alis ng mga kasalanan sa pamagitan ng pag-alay ng kanyang sarili. Bilang handog pantubos at handog pangkasalanan, inihandog ni Jesus ang kanyang sarili minsan magpakailanman at maging pagdating sa kaligtasan. Ipaglaban ng pananampalataya na minsanang ibinigay sa mga banal. Nabasa natin ito kanina. Tayo rin ay tumanggap ng kaligtasan ito ng minsanan. Naunawaan natin, ngayon ko naintindihan, minsanan. At ngayon, tayo'y iniligtas niya. Nangyari ito ng minsanan. Gaya ng nakasulat sa Zacarias chapter 3 verse 9 na sinasabi, at aking alisin ang kasamaan ng lupaing iyon sa loob ng isang araw. Ang ikalawang punto, sa pamagitan ng dugo ni Jesus. Sa pamagitan ng dugo ni Jesus. Si Jesus na siyang Diyos ay nagsabi sa Gawa chapter 20 verse 28, ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Sa Efeso 1:7, sa kanya meron tayong katubusan sa pamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan. Sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Kaya nga sinabi sa Hebreo chapter 9 verse 22, kung walang pagdanak ng dugo ay walang kapatawaran ng kasalanan. Iyan ang dahilan kung bakit noon kapag ibinabahagi ko yung aking patutuo at hindi ko nababanggit yung dugo, sinasabi ng mga tao, kailangan ka ulit makinig. Ganyan nangyari noon, oo. Kung paanong hindi ka makakabili ng kahit ano sa supermarket ng walang pera, hindi tayo kailanman maliligtas kung walang dugo ni Hesukristo sa pamagitan lamang ng kanyang dugo. Sa Apocalypse chapter 1 verse 5, sa pamagitan ng kanyang dugo ay pinalaya niya tayo mula sa ating mga kasalanan. At ikatlo, ang pagtubos ba ay para lamang sa mga nakaraang kasalanan? Hindi. Sa gayoy tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Kaya naman, kanyang pinasakdal para sa lahat ng panahon ang mga pinabanal. Gaya ng sinasabi sa Hebreo chapter 5 verse 9, siya ang naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan. Ito ay walang hanggang kaligtasan. Mayroong dapat tatlo na ito. Si Jesus ay pumaroon kay Juan na tagapagbautismo na nagbabautismo doon sa Ilog Jordan. Bago pa man
niya ito o natanggap ni Juan ang tagapagbautismo ng isang mensahe mula sa Espiritu na nagsasabing, ang nakita mong bababaan ng Espiritu at mananatili sa Kanya ay siya ang nagbabautismo sa Espiritu Santo. Hindi dito mismo sa Ilog Jordan ay isinagawa niya yung bautismo ng pagsisisi. Alam mo naman siguro kung ano yon. Ibig sabihin nito na kahit naniniwala na ako sa Diyos, sumusunod sa kautusan sa loob ng Judaismo, nangngilin ng Sabat, tapat na nagbigay ng ikapo, masigasig na nanalangin, ako ay nananatiling isang makasalanan. Isang taong hindi kasing matuwid o hindi kasing banal ng Diyos. Kaya naman, mapupunta pa rin sa impyerno. Ang kilalanin nito at lumusong sa tubig na may pusong nagsasabing wala na akong ibang kahinatnan kundi ang mamatay ng ganito at pagkatapos ay muling umahon, iyan ang bautismo ng pagsisisi. Doon nakita si Jesucristo, nakita siya ni Juan at sabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ang tumanggap ng bautismo ng pagsisisi ay nakinig sa mensahe ni Juan at nag-isip, dahil sa kasalanan ito, ako ay tiyak na mamamatay. Ngunit ang Mesiyas, ang Kristo, na isinulat sa lumang tipan, siya iyon. Siya ang Mesiyas, ang Kristo. Nagdanak ng kanyang dugo at nagalis ng aking mga kasalanan magpakilanman. Sa mismong sandaling iyon, pinaniwalaan nila ang katotohanan iyon na tinanggap nila ang kaligtasan. Hindi ba't ganun nga? Ganun natanggap ang kaligtasan. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Isa sa mga kriminal na nakapako sa magkabilang panig ng krus ang nag-isip, ang isang nagpadanak ng kanyang dugo ay namatay sa tabi ko. Namamatay siya. Siya ang nagdadala sa harap ng Diyos ng lahat ng mga kasalanang nagawa ko sa buong buhay ko. Mga kasalanan ng pagsuway, maging yung pinakamaliit na kasalanan, mga kasalanan ng aking puso, yung aking iniisip, ng aking mga salita, ang aking mga gawa. Siya ang Mesiyas, ang Kristo na tumanggap ng kahatulan kapalit ko. Dahil sa paniniwalang ito, sinabi niya kay Jesus, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At si Jesus, na nakakaalam ng puso ng kriminal na iyon, nagsabi sa kanya, ito ang kanyang sinabi, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Tunay nga siyang tumanggap ng kaligtasan at napunta sa langit. Hindi po ba? Napunta sa langit. Gayunpaman, ang dyablo ay hindi lamang nasa paligid natin. Siya ay patuloy na kumikilos at gumagawa. Sa sanlibutan ito, merong ibang ebanghelyo. Merong ibang Jesus. Merong ibang Espiritu. Kaya nga dun sa 2 Korinto chapter 11 verse 4 sinasabi, sapagkat kung may dumating na nangangaral ng ibang Jesus na hindi namin ipinangaral o kung kayo'y tumanggap ng ibang Espiritu na hindi ninyo tinanggap noon o ibang ebanghelyo na hindi ninyo tinanggap, kayo ay kaagad na nagpapasakop doon. Hanggang ngayon, maraming nangangaral ng ibang Jesus, ibang Espiritu at ibang ebanghelyo. Napakaraming mga huwad na pastor na nangangaral ng ibang Jesus. Gayon nga, sa Mateo 7:21 sinasabing, hindi lahat na nagsasabi sa akin ang Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Amang nasa langit. Ang kalooban ng Ama sa langit ay maligtas sa mga tao na tanggapin nila ang buhay na walang hanggan, na sila'y ipanganak na muli. Ngunit hindi nila itinuturo ang mga bagay na ito. Kaya nga dun sa verse 22, sa araw na iyon ay maraming magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan? Nagpalayas kami ng demonyo sa iyong pangalan? At sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. At sinabi ni Jesus sa verse 23, at kung magkagayo ipapayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Opo, lumayo kayo, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Kung gayon, anong uri ng Jesus ang ipinangaral ng mga taong ito na nagsasabing, siya'y nagpropesiya sa pangalan ng Panginoon? Ito ay ibang Jesus. Siya'y naniniwala sa ibang Jesus. Hindi niya pinaniniwalaan ang bugtong na anak ng Diyos, si Jesucristo na isinugo ng Diyos. Hindi ko kayo kilala kailanman. Ano bang ibig sabihin nito? Sinasabi mong ipinanganak ka sa loob ng iglesia? Hindi kita nakilala kahit nung ikaw ay nasa sinapupunan ng iyong ina.
Nang ikaw ay pumasok sa Sunday School, nang ikaw ay nag-aral sa seminary, nang ikaw ay naordinihan bilang pastor, nang ikaw ay nangaral tuwing linggo, nang ikaw ay nagpalayas ng demonyo, hindi kita nakikilala. Hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng kasamaan. Dapat sana ay dumaan sila sa pintuan ng kaligtasan, ngunit hindi nila ito dinaanan. Ganun kahalaga ang kaligtasan. Gaya ng sinasabi sa Hebreo chapter 2 verse 3, paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ng ganito kadakilang kaligtasan? Gaya ng sabi dito, ito ay isang dakilang kaligtasan. At una sa lahat, ito ay sinusuri ng Diyos. Isang pastor at ang kanyang asawa ay lumabas upang ipangaral ang ebanghelyo. Ikinandado nila yung pintuan ng kanilang bahay at nang sila'y bumalik sa gabi, bukas yung kanilang ilaw at may 3 taong gumagalaw sa loob. Oo, gumagalaw sila sa loob. Bakit may mga tao sa ating bahay? Kami lang yung may susi. Kaya binuksan nila yung pinto at pumasok. Sinabi nung taong nasa loob, dumating na po pala kayo. Nagluto kami, naglinis kami, naglaba kami para sa'yo. Kung gayon, ano yung sasabihin ng pastor? Sasabihin ba niya, ay salamat. Salamat. Ay, syempre hindi. Sasabihin niya, sino kayo? Paano kayo nakapasok nito? Paano kayo nakapasok nito? Sa Juan chapter 10 verse 8, sinasabi, ang lahat ng nauna sa akin ay mga tulisan at mga magnanakaw. Paano kayo nakapasok? Kanyang kahalaga ang kaligtasan. Mas mahalaga kung paano ka pumasok kaysa sa simpleng makapasok lamang. Hindi ba't ganun? Ang totoo, kahit gaano ka pa katagal mag-aral sa university, kung hindi ka naman dumaan sa admission, hindi ka makakatanggap ng diploma. Tama ba? Ganun kahalaga ang kaligtasan. At mayroon ding ibang espiritu. Sinasabi nila na sa pamagitan ng Espiritu Santo, sila ay nakakagawa ng mga speaking in tongues, nakakagawa ng himala. Ngunit sinasabi ng Diyos doon sa 2 Thessalonica chapter 2 verse 9, ang pagdating ng taong makasalanan ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga mapanlinlang na kababalaghan. Doon sa verse 10, at may lahat ng mapandayang kasamaan para sa mga mapapahamak sapagkat tumanggi silang ibigin ang katotohanan upang sila'y maligtas. Lahat ng mga espiritual na aktibidad na walang kaligtasan ay mangyayari ayon sa espiritu ni Satanas. Sila ay tumanggap ng ibang espiritu. At meron ding ibang ebanghelyo o huwad na ebanghelyo. Sinasabi nila, paano ka maliligtas ng minsanan? Pag mamataas yan, nagsusumikap kami ng ilang taon na bubuhay sa loob ng simbahan. Kung talagang naligtas kami, malalaman na lang natin yun kapag tayo namatay. Sinasabi din nila, paano ka maliligtas kung tanging sa dugo lamang ni Jesus? Dapat tapat mong ipanalangin ang araw o ipangilin ang araw ng Panginoon, masipag kang gumawa ng mga bagay nito. Tanging kapag may nagawa kang bagay sa Diyos, doon mo lamang matatanggap ang kaligtasan. Ito ay huwad na ebanghelyo. Sinasabi nila na ang orinihal na kasalanan ay napatawad na. Pero yung personal na mga kasalanan, kailangan na may gawin daw upang mapatawad tayo. Sinasabi din nila na dapat ay patuloy tayong gumawa para makatanggap ng kapatawaran. Maling ebanghelyo. Ngunit nalalaman at pinaniniwalaan natin ang tunay na ebanghelyo. Kaya nga, wala tayong pag-aalinlangan, hindi po ba? Kaya nga, maraming mga Kristiyano ang sumusunod hanggang sa kamatayan dahil sa katiyakan ng kanilang kaligtasan. Ngunit, tayo ay mayroong katiyakan. Kaya nga, maraming Kristiyano yung sumusunod at nagiging martir. Ang dahilan kung bakit hindi nila inaatrasan ng kamatayan at nabubuhay sa ganung paraan ay dahil natanggap nila ang kaligtasan. Tama po ba? Kung papatayin ninyo ako, makakapunta ako sa langit. Mas mabuti pang mabuhay sa langit kaysa mabuhay ng ilang araw dito sa mundo. Ganito sila mag-isip. Napag-aralan na natin yung 3 yugto ng kaligtasan sa Biblia. Merong 3. Yung una, yung pag-aaring ganap o justification. Ibig sabihin na ang makasalanan ay inaring ganap. Inaring ganap sa pamagitan ng pananampalataya. Kahit na hindi tayo matuwid, gayon may inaaring ganap. Ito yung kaligtasan ng Espiritu. Ibig sabihin, tayo ay naipanganak muli bilang mga anak ng Diyos. Bilang mga anak ng Diyos.
Ang kaligtasan ay ang maipanganak muli, na ipanganak tayong muli. Ganap tayong naging ibang tao. Pagkatapos nito, darating naman yung ikalawang yugto. Ito yung paglago. Tinatawag din natin ito pagpapabanal o sanctification. Ibig sabihin na tinutularan natin si Hesukristo at lumalago pagkatapos nating maipanganak bilang mga anak ng Diyos. Tinatawag natin itong kaligtasan ng buhay o kaligtasan ng personalidad. At mayroong isang bagay ang hindi pa natutupad sa atin. Ito yung kaligtasan ng ating katawan. Kaligtasan ng ating mga katawan. Kung ang katawan ay may sakit, dapat tayong pumunta sa ospital. Tama po? Maraming kailangan ang ating katawan. Kailangan nating maayusan, malinisan, pakainin. Ibig sabihin, hindi pa lubusang naliligtas ang katawan. Ngunit, may kaligtasan na magbabago sa atin bilang espiritual na katawan gaya ng anghel. Ito ay tinatawag na kaluwalhatian o glorification. Glorification. Sa kalagayang ito, tuluyan ng mapuputol ang ugnayan sa kasalanan. Ito ang bunga at kaganapan na tinatanggap ng Panginoon. Tulad nito, mayroong 3 yugto ng kaligtasan. Huwag po kayong malito Ang kaligtasan na ating natanggap ay ang pag-aaring ganap o justification. Okay, itong 3 ito Yung una ay justification. Kung saan tayo ay naipanganak muli bilang mga anak ng Diyos. Ito ay past tense o nangyari na. Kaya nga, may kumpiyansa tayong sabihin tayo ay ligtas na. Ibig sabihin na ang Diyos ay hukom, kaya nga ang kasalanan ay dapat na maparusahan. Ang pananampalataya na pinaniwalaan natin kung saan ang kahatulan ay ipinataw kay Jesus at siyang nagalis ang ating mga kasalanan at nahatulan sa halip natin ay maituturing bilang katwiran ng Diyos. Kaya nga masasabi natin tayo ay inaring ganap. Tayo ay naligtas. Tayo ay naligtas. Tingnan natin doon sa Efeso chapter 2 verse 8 hanggang 9. Efeso chapter 2 verse 8 hanggang 9. Basahin natin ng sabay-sabay. Efeso chapter 2 verse 8 hanggang 9. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamagitan ng pananampalataya at ito ay hindi sa pamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Kayo ay naligtas, sabi rito. Pagkatapos, ang dahilan kung bakit sinabi natin tayo ay naligtas dahil mayroong nagligtas sa atin. Sino ang makakapagbigay sa atin ng kaligtasan? Walang kaligtasan sa kanino paman sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Siya ay si Hesukristo. Walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao. Sinabi din ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ang kaligtasan ay mula kay Jesus. Sa katunayan, 2,000 taon nang nakakaraan, idinanak niya yung kanyang dugo doon sa krus sa Golgota at sumigaw siya sa lahat ng tao sa sanlibutan. Sinabi niya, nung nandun siya sa krus, doon sa Golgota, sumigaw siya sa lahat ng mga tao sa sanlibutan. Sabi niya doon sa krus, natupad na! Nang dumanak ang kanyang dugo at namatay, iniligtas niya ang lahat ng tao sa sanlibutan. Siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa ating kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Kaya kinuha niya ang kasalanan ng sanlibutan sa krus at siya ay naparusahan para sa ating mga kasalanan. Kaya sino mang naniwala sa katotohanan ito ay patatawarin, hindi na siya mapupunta sa impyerno. Kahit na gustuhin nilang pumunta doon, sinasabi ng mga umuusig sa Kristiyano, sinasabi nila, kapag naniwala daw tayo, makakapunta tayo ng langit. Pero kung hindi tayo maniniwala, hindi tayo makakapunta sa langit. Mali iyon. Kung alam lang nila ang ginawa ni Jesus, iyon ay para sa kaligtasan ng sanlibutan. Hindi nila masabi iyon.
Hindi nila masabi ang mga bagay na ito. Nabasa natin doon sa Isaiah chapter 53. Siya ay namatay at nagdusa upang iligtas tayo. Ito ay ang kanyang pag-ibig. Kung tatanggihan natin ang kanyang dakilang biyaya, ano yung mangyayari? Kaya nga, gumawa ang Diyos ng paraan upang ang tao ay hindi mapunta sa impyerno. Tama po ba o mali? Opo, tama po. Gayunpaman, mayroon pa ding mga tao ang mapupunta sa impyerno. Ginawa ng Diyos ang kaligtasan para sa lahat ng tao. Ginawa niya ito 2,000 taon nang nakakalipas upang maligtas o upang iligtas ako. Pero kung iisiping mabuti sanang naipanganak na tayo noong 2,000 years. 2,000 years na. Pero hindi. Ngayon tayo ipinanganak. At habang nabubuhay tayo, iniisip natin na walang Diyos. Ngunit, nalalaman natin na mayroong Diyos, langit at impyerno sa pamagitan ng ebidensya sa Biblia. At nalalaman natin na tayo ay nasa landas ng kamatayan. Kaya tayo ay nagsisisi at naunawaan natin ang pag-ibig ng pagtubos na ginawa ni Jesus. Tayo ay naligtas ng sandaling iyon. Ang araw na iyon ay ang araw ng tayo ay naligtas. Mayroong petsa ng kaligtasan, tama po ba? Hindi natin ito alam noon, ngunit nang marinig natin ang ebanghelyo na nampalataya tayo at pinatawad na niya tayo sa lahat ng ating mga kasalanan, yung araw na yon na tayo ay sumampalataya ay ang araw ng kaligtasan. Iyon yung araw ng ating kaligtasan. Tama po. Nabuhay tayo sa kapangyarihan ni Satanas na hari ng sanlibutan noon. Sumunod tayo sa Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Ngayon, tayo ay naipanganak na bilang mga anak ng Diyos at makakapasok na sa langit. Mayroong araw ng ating muling kapanganakan kahit na nakalimutan natin ang eksaktong petsang ito. Sa Colossus chapter 1 verse 6, maaari nating basahin ito ng sabay-sabay. Tingnan po natin sa Colossus chapter 1, verse 6. Dito makikita natin na mayroon talagang tinakdang araw. Colossus chapter 1, verse 6. Verse 6. Colossus chapter 1, verse 6. Na dumating sa inyo, gayon din naman kung paanong ito ay namumunga at lumalago sa buong sanlibutan, ay gayon din naman sa inyo mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Ang ebanghelyong ito, pagkalipas ng 2,000 taon bago ako isilang sa mundong ito, ay dumating sa atin mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Ang biyaya ay ang gawa na ginawa ng Panginoon para sa akin dahil hindi ko ito magagawa ng mag-isa. Sa ibang salita, mayroong araw kung kailan natin naunawaan ang biyaya ng Diyos. Ang gawain ng pagtubos na ginawa ng Diyos. Mula ng araw kung paanong ito ay namumunga at lumalago sa buong sanlibutan ay gayon din naman sa inyo. Mayroon talagang araw. Sa Philippians 1:5 sinasabi, dahil sa inyong pakikibahagi sa pagpapalaganap ng ebanghelyo mula ng unang araw hanggang ngayon. Mayroon talagang unang araw. Mayroong pasimula. Mula ng araw na maligtas ang isang kaluluwa, siya'y kabilang na sa church, na siyang katawan ni Kristo at ang buhay pananampalataya ay nagsisimula rito. Kung babasahin natin ang isinulat ng mga dakilang tao ng pananampalataya, mapapansin natin na naisulat ito sa eksaktong araw na naunawaan nila ang pag-ibig at biyaya ng Panginoong Hesus. Ang ilan ay sinasabi talaga yung oras at lugar. At sa araw na ito, sa lugar na ito, napakinggan ko yung mensaheng ito. Malinaw nila itong pinatotohanan. Malinaw din sinasabi ng Biblia ang pagkakaiba ng bago at pagkatapos. Sa Efeso chapter 2 verse 3 sinasabi, dati. So, ibang salita, bago natin maunawa ng katotohanan ito, nabubuhay tayo sa ibang paraan o sa isang paraan. So, balit ngayon ay tinawag tayo upang mabuhay sa ibang paraan. Mayroong malinaw na pagkakaiba bago at pagkatapos. Kagaya ito ng pagkakaiba ng buhay bago ikasal at pagkatapos ikasal. Pareho lang ba? Hindi po, magkaiba.
Sanay ka mag-isa dati pero ngayon may kasama ka na. Ngayon din, subalit may mga pumupuna at nagsasabi, ang mag-asawang iyon ay may araw ng kasal. Kailan ba ito, kailangan ba itong punain? Parang ganito, ang taong iyon ay may kapanganakan at ginugunita nila ito. Kakaiba. May kabulhan ba ito? Siyempre mayroong araw. Bakit ba hindi pwedeng wala? Ito'y nasa Biblia. Maaaring hindi alam ng isang ulila ang kanyang eksaktong kapanganakan, subalit hindi dahil sa hindi niya alam ang petsa ay ibig sabihin na wala siyang kapanganakan. May nag-iisip ba ng ganito? Dahil sa wala siyang petsa, wala siyang kapanganakan. Walang sino man ang dapat mag-isip ng ganito. Maaaring hindi niya alam dahil walang nagsabi sa kanya, subalit yung ulilang iyon ay tiyak na may kapanganakan. Ano yung ebidensya? Ang katotohanan na siya'y buhay. Ganon din, kapag ang mag-asawa ay nagsama pagkatapos ng kasal, ito'y dahil malinaw na ikinasal sila. Kung babasahin natin, yung buhay ng mga dakilang mananampalataya, ilan sa kanila ay nagsabing, mayroon akong 2 kapanganakan. Ang una ay ang araw ng pisikal na kapanganakan ng aking mga magulang at ang isa ay ang espiritual kong kapanganakan sa pamagitan ng salita ng Diyos. Ito yung 2 kong kapanganakan. Subalit, ang problema ay sinasabi ng ilang kritiko na sinabi nila mayroong buwan at araw ng kaligtasan upang maligtas ka. Hindi, ito'y maling pagkaunawa at pagbaluktot sa sinasabi. Siyempre, maaari nating makalimutan yung eksaktong araw. Kapag nagpapatuto tayo, hindi natin laging nasasabi ito, ako'y naligtas sa ganitong buwan o araw. Minsan, nasasabi natin, minsan hindi. Subalit ang punta dito ay hindi kung naalala natin yung araw o hindi. May mga nagtatanong, kung hindi mo alam ang eksaktong araw, hindi ka makakapunta sa langit. Anong sa tingin niyo po? Siyempre, hindi po ganun. Kagaya ko na isang anak, mayroon tiyak na araw kung kailan ako ipinanganak ng aking magulang sa mundong ito. Kahit na hindi ko maalala ang araw na ito, talagang nangyari ito. Ganun din sa espiritual na kaligtasan. Ito yung kapanganakan ng kaluluwa. Ito'y kapanganakan ng kaluluwa. Tayo'y ipinanganak bilang mga anak ng Diyos. Sa Efeso chapter 2 verse 10 sinasabi, sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa. Tayo'y ginawa niya. At sa 2 Korinto chapter 5 verse 17, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ibig sabihin, tayo'y mga bagong panganak. Tayo'y ganap na ipinanganak muli bilang ibang uri ng tao. Ito'y napakahalaga para sa atin. Pagkatapos maipanganak muli, ang kaligtasan ay ipinahayag sa tinatawag na pagpapabanal. Ito'y nakasulat sa present tense. Tingnan natin. Tingnan po natin dun sa Filipos. Filipos chapter 2, verse 12. Filipos chapter 2, verse 12. Bago po yung Colosas, makikita natin yung Filipos. Filipos, chapter 2, verse 12. Kaya nga mga minamahal ko, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi higit ngayon na ako'y hindi ninyo kasama, ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Ang mga hindi ligtas ay madalas nalilito rito. Sinasabi nila, di ba dapat nating isagawa yung ating kaligtasan, kaya dapat nating sikaping makuha ang kaligtasan upang makapunta sa langit. Hindi ganito yung ibig sabihin nito. Ang talatang ito ay hindi tumutukoy sa mga nagsusumikap maligtas, kundi sa mga ligtas na. Sinasabi nito na nahugasan na ni Kristo ang ating mga kasalanan at dahil nilinis na niya tayo, dapat na patuloy tayong namumuhay ng malinis, hiwalay at banal na pamumuhay bilang tugon. Sa ibang salita, dapat nating ipamuhay ang kaligtasang natanggap natin. Pagkatapos nating maligtas, sino sa atin ang hindi na nagkakasala?
Kung ang isang tao ay hindi na talaga nagkakasala pagkatapos niyang maligtas, kung gayon, ang pinatawad lang dapat ni Jesus na kasalanan ay yung nagawa niya noon hanggang sa araw nang siya ay maligtas. Ang dahilan kung bakit tiniis niya ang kahutulan, hindi lamang sa mga kasalanang nagawa noon, kundi pati ang mga kasalanang magagawa sa hinaharap, ay dahil hanggang sa tayo'y mamatay, hindi natin lubos na maiiwasan ang paggawa ng kasalanan. Kaya, ang kasalanang nagagawa natin pagkatapos ng kaligtasan ay dapat na ipahayag natin sa harapan ng Diyos Ama. Ito ang pagpapahayag. Dapat nating ipahayag sa Diyos at hingin sa Kanya na linisin tayo mula sa mga kasalanang ito. Kagaya nito, ang pagpapahayag at pagsisisi ay kailangan. Nang magkasala si David, sinabi niya, nagkasala ako laban sa Diyos. Kapag tayo nagkasala, hindi lamang ito usapin sa pagitan natin at ng ibang tao, kundi usapin ito sa pagitan natin at ng Diyos. Hindi sa pagitan ng ibang tao, kundi sa pagitan ng Diyos. Bago ang kaligtasan, hindi agad dinatulan ng Diyos ang makasalanan sa ganung paraan. Ang mga kasalanang ito'y iniipon niya muna at ganap na hatulan, kalaunan. At yamang itinakda sa mga taong mamatay na minsan at pagkatapos ay ang paghukom. Sa katapusan, lahat ng kasalanan ay hahatulan ng Diyos ng sabay-sabay. Subalit sa mga ligtas, ang Diyos at tayo ay nabubuhay na magkasama na. Kung may kasalanan, ang pakikipag-usap sa Diyos ay nasisira at nagdudulot ng problema. Ang fellowship ay napuputol. Upang may panumbalik ang fellowship sa pagitan natin at ng Diyos, ipinahayag natin ang ating mga kasalanan sa harapan niya. Inaamin natin ito at dinadala sa harapan ng Diyos. Hinihingi natin sa Diyos na ihiwalay tayo sa mga kasalanan at linisin tayo. Ganito yung pagsisisi. Ganito po. Ang mga tao ay madalas na nalilito dito sa dalawang uri ng pagsisisi. Yung unang pagsisisi, ito ay kapag naunawaan ng isang tao na siya'y makasalanan at nanunumbalik sa Diyos at kay Jesus upang siya'y mailigtas. Tinatawag natin itong isa o minsan ng pagsisisi, pangunahing pagsisisi. Ito ang bautismo ng pagsisisi, ang ipinahayag ni Juan na tagapagbautismo. Yung pangalawa ay yung pagsisising kinakailangan pagkatapos nating maligtas. Tuwing tayo'y nakakagawa ng kasalanan, dapat tayong humarap sa Diyos sa pamagitan ng panalangin upang ipahayag sa Kanya at aminin ang ating mga pagkakamali. Dapat nating talikuran ang kasalanang ito at manumbalik sa Kanya. Subalit, minsan, hindi tinatapos ng Diyos sa ganun lang. Sinasabi niya, ikaw ay nakatalaga upang mamuhay para sa aking kalwalhatian. Ganito ka ba dapat mamuhay? Naniniwala kong dapat kang disiplinahin upang tunay mong iwan ang iyong kasalanan. Ito ang pagdidisiplina. Kapag ang isang tao ay talagang nagsisi, tumalikod at iniwan ang kanyang kasalanan bago pa siya hampasin, maaari siyang makapagpatuloy ng walang disiplina. Subalit, kahit ang isang tao ay nagsisi, kung itinakda na ito ng Diyos, sa kasong ito, kailangan niyang madisiplina upang matiyak na talagang iiwan niya na yung kasalanan. Kaya, nagbibigay siya ng parusa. Ngunit, kung kayo ay hindi dinidisiplina na siyang nararanasan ng lahat, kung gayoy, kayo mga anak sa labas. Ang punto dito ay upang gabayan tayo sa tamang pamumuhay. Ang prosesong ito ay tinatawag na pagpapabanal. May mga pumupuna sa atin na nagsasabing itunuturo daw natin na kapag naligtas ka na, ayos na lang makagawa ng kasalanan. Hindi po ito totoo. Subukan ninyong pumunta sa kahit anong church dito sa mundo. Saang church ang nagtuturo na magpatuloy lang sa pagkakasala o okay lang na magkasala? Nagsasabi ba ng ganito, ng mga bagay? Kung itinuturo natin na okay lang magkasala, pagkatapos ang kaligtasan, walang sino mang nakaupo sana ngayon dito. Bakit? Dahil ito'y taliwas sa Biblia. Walang ganitong ebanghelyo. Hindi iyan ang salita ng Diyos. Kung ganito man, lahat ay aalis at sasabihin ang church na ito ay nagtuturo ng mali. Hindi na ito church kung gayon. Sa totoo lang, hindi ko maunawaan kung bakit nagkakalat yung mga tao ng ganitong hindi naman tayo pinakikinggan o inaalam ang pinaninindigan natin. Gaano kadalas na idinidiin nila yung mga pastor tuwing o
pinapaliwanag ito sa atin ng mga pastor tuwing Wednesday sermon. Ito ang tinatawag na pagpapabanal. Tayo ay kasalukuyan at patuloy na lumalakad sa proseso ng pagpapabanal. Kahit sa aklat ng Apokalipsis ay sinasabi, ang lahat na aking iniibig ay aking sinasaway at dinidisiplina. Ikaw nga'y magsikap at magsisi. Paulit-ulit niya na sinasabi, talikuran ng kasalanan, talikuran mo. Subalit, paano kung ayaw tumalikod ng sino man hanggang sa huli? Maaari siyang kunin. Maaaring kunin ang kanyang buhay. Alam niyo po ito. Tignan natin sa unang Juan. Unang Juan chapter 3. Verse 8 hanggang 9. Unang Juan chapter 3, verse 8 hanggang 9. Basahin natin ito ng sabay. Ang patuloy na gumagawa ng kasalanan ay sa diablo, sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkasala na ang diablo. Dahil dito, nahayag ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng diablo. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala sapagkat ang kanyang binhi ay nananatili sa kanya at hindi siya maaring magkasala sapagkat siya'y ipinanganak ng Diyos. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos, tinutukoy dito yung mga naging anak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala. Ipinapahiwatig nito na hindi nila kayang magpatuloy sa kasalanan nang walang tigil. Ibig sabihin, hindi ito pinahintulutan ng Diyos. Sa English, ito ay continue to sin. Patuloy na nagbibigay ang Diyos ng disiplina upang hindi tayo magpatuloy sa sinasadya at nakasanayang kasalanan. Ngunit, paano kung ang isang tao ay tumangging bumalik hanggang sa huli? Maaring sabihin ng Diyos, ang taong ito ay hindi namumuhay para sa aking kalwalatian, nagdudulot lamang siya ng kahihiyan sa aking pangalan, at pagkatapos, siya'y kukunin niya. Kaya nga sinasabi, hindi patuloy na nagkakasala. At bakit ganito? Sapagkat ang kanyang binhi ay nananatili sa kanya. Kaya nga kinuha sina Ananias at Safira. At ang nasa Biblia, doon sa unang Korinto, nagkasala ng sexual na immoralidad. Nasa punto na siya na hindi ko na maaring pabayaan upang pigilan ng isang tao sa patuloy na pagkakasala, maaring kunin na ng Diyos ang kanyang buhay. Ganyan pinatutunayan na totoo ang kasulatang ito. Ang ideya na matapos maipanganak muli ay hindi na mahalaga kung paano ka mamuhay sa pagkakasala, iyan ay lubos na walang kabuluhan. Sanctification. Pagpapabanal. Habang tayo ay lumalapit sa Panginoon, unti-unti tayo nagiging tulad niya. Halimbawa, yung uod na sikada sa Korea, pagkatapos ng 5, 6 o 7 taon, halos buo na yung anyo niya bilang isang sikada. Ganon din ang mga tutubi na naninirahan sa ilalim ng tubig. Sa oras na malapit na silang lumabas bilang ganap na tutubi, kahit nasa tubig pa sila, ganap na ang kanilang anyo bilang tutubi. Gayon din, habang papalapit na ang panahon na makakatagpo na natin ng Panginoon, ang kanyang katangian ay dapat lalong mahayag sa atin pang-araw-araw na pananalita at mga gawa. Tayo ay naging higit na katulad niya. Ngayon, tingnan po natin sa Colossus chapter 1, verse 21. Colossus chapter 1, verse 21 hanggang 22. Colossus chapter 1, verse 21 hanggang 22. At kayo na nang dati ay hiwalay at mga kaaway sa pag-iisip sa pamagitan ng masasamang gawa, ay pinakipagkasundo niya ngayon sa kanyang katawang laman sa pamagitan ng kamatayan. Ngayon, basahin natin ang sabay-sabay, verse 22, upang kayo'y iharap na mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. Upang kayo'y iharap. Hinuhubog niya tayo. Sa panloob at panlabas sa pagkatao, binubuo niya sa atin ang bunga ng Espiritu. At ano yung bungang iyon? Alam niyo po ba? Yung bunga ng Espiritu, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kagandaang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, pagpipigil sa sarili. Ito yung bunga ng Espiritu. Ang mga ito, ang mga bunga, lumalago sa loob. Kung gayon, ang lumalago sa labas ay ang bunga para sa buhay na walang hanggan. Ang bunga na nagdadala sa iba tungo sa buhay na walang hanggan. Ang mga bunga ng katuwiran, ang bunga ng liwanag. Ito ang bungang nahahayag sa labas. At sa kanyang ikalawang pagdating, kapag ang ating pisikal na katawan ay agad nang babaguhin tungo sa mga espiritual na katawan,
ang mga bungang iyon ay ihahandog sa harap ng Panginoon. Ito ay tinatawag nating kaluwalhatian. Tinatawag natin ito kaluwalhatian. Ito ang iyong mga gantimpala. Kung ang isang Kristiyano ay kulang sa bunga ng Espiritu, wala siyang kaluwalhatian at wala siyang gantimpala. Buong puso kong inaasahan na taglay ninyo ang lahat ng ito. Sa panlabas ang bunga ng buhay na walang hanggan at bunga ng katwiran at bunga ng liwanag. Ang mga ito ay dapat na mamunga ng sagana na parang mga kumpol ng ubas. Kung gayon, kapag tayo ay haharap sa Panginoon, sa Diyos, tayo ay magniningning magpakailanman. Tayo ay maninirahan sa kaluwalhatian na may gantimpala na nagniningning magpakailanman. Sa Santiago chapter 5 verse 7 sinasabi, kung ano ang inaasahan ng isang magsasaka habang siya'y nagpapagal sa bukid. Hindi ba siya naghihintay sa mahalagang bunga sa ng lupa? Gayon mismo ang paglalarawan ng Diyos. Si Jesucristo ang ulo ng iglesia at tayo ay parang nagsasaka ngayon. Nagpapagal tayo upang makamtan ng mahalagang bungang iyon. Dito, siya ay nagsasalita bilang magsasaka na nagtatanim. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Kayo ang mga sanga, dapat na mamunga. Iyan yung punto. Kung kayo'y namumunga, kayo ang sanga. Kayo ay mga bahagi. Kaya dapat kayong manatiling nakakabit sa katawang ito. Dapat kayong manatiling nakakabit sa puno ng ubas. Iyan ang kanyang ipinahayag. Sa huli, ang mensahe ay tignan ang bunga. Ang pagpapabanal ay proseso ng pamumunga. Ito ay tinatawag na pagpapabanal. At hindi tayo dapat mamuhay kasama ang kasalanan. Sa lahat ng paraan, dapat tayong lumayo sa kasalanan. Mamuhay tayo sa mundong ito, ngunit dapat tayong mamuhay ng hiwalay sa mundong ito. Iyan ang ibig sabihin na maging banal. Kaya nga sinasabi, ang isda ay namumuhay sa dagat, ngunit ang loob ng isda ay hindi maalat. Tayo ay nabubuhay sa mundong ito at namumuhay sa gitna ng kasalanan, ngunit ang namumuhay na hiwalay sa kasalanan, ang ibig sabihin na maging banal. Dapat tayong sumunod sa gawain ng Diyos. Ang mga tao sa mundong ito ay hindi gumagawa ng gawain ng Diyos. Ang paggawa ng gawain ng Diyos ang tinatawag nating pagiging banal. Tingnan natin sa unang Pedro chapter 1, verse 15 hanggang 16. Verse 15 hanggang 16, basahin natin ng sabay-sabay. Unang Pedro chapter 1, verse 15 hanggang 16. Sa halip, yamang banal ang sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa harap sa lahat ng paraan ng pamumuhay, sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. Ang mamuhay ng banal ay tinatawag na pagpapabanal. Kapag dumating ang kasalanan, kailangan ang pagtatapat, pagpapahayag at pagsisisi. Kailangan ng prosesong ito, hindi ba? Kapag ang isang anak ng Diyos ay sumusunod sa kanyang salita at namumuhay sa ganitong paraan, mayroong gantimpala. Kapag hindi sumusunod, mayroong disiplina. Sa mga disiplina, ang unang disiplina ay dahil sa hindi pakikinig sa salita. Tuwing pumupunta ako upang makinig sa mensahe tuwing linggo, kakaiba. Ngunit lagi akong inaantok. Pag-isipan ninyo, maaaring disiplina iyon. Siyempre, maaaring pansamantala lamang tulad ng kung napuyat kayo noong nakarang gabi o kaya naman ay may onting sakit. Ngunit kung palaging gayon, may problema. Maaring dahil hindi ako namumuhay ng tama ngayon, maaring hindi ko rin pahintulutan o hindi ako pinahintulutan ng Diyos na marinig ang salita dahil hindi mo ito kayang tanggapin. Kung gayon, anong uri ng tao ang malusog? Ang isang taong nag-aalaga ng 10 bata sa isang ampunan at nagluluto at nagbibigay sa kanila ng pagkain, lahat sila ay kusang kumakain ng mabuti. Ngunit may isang nagsabi, ayoko, hindi ako kakain. Hindi siya kumakain ng almusal, hindi siya kumakain ng tanghalian, hindi siya kumakain ng hapunan. Hindi ako kakain. Hindi siya kumakain. Kung gayon, magiging malusog ba siya? Napakahalaga nito. Kung gayon, paano natin maisasakatuparan ang kaligtasan sa ating pang-araw-araw na buhay? Ano ang una?
ang Espiritu Santo. Sa makatuwid ay ang salita. Dapat tayong mamuhay na tumatanggap ng panustos ng salita. Ang unang panukat, kung ang isang tao ay namumuhay ng maayos o hindi sa buhay pananampalataya ay kung paano siya sa oras ng salita. Kung paano niya tinatanggap at kinukuha ang salita. Sa palagay ko, ito ang pinakamahalaga. Sa Juan chapter 10 verse 9 hanggang 10. Juan chapter 10 verse 9 hanggang 10. Basahin natin ng sabay-sabay. Juan chapter 10 verse 9 hanggang 10. Basahin natin. Ako ang pintuan, ang sino mang pumasok sa pamagitan ko ay maliligtas at papasok at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Ang magnanakaw o dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng may kasaganahan. Ito yung sa Juan chapter 1 verse 16, biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. Kung paano ang ating mga kaluluwa ay naligtas sa pamagitan ng biyaya at kapangyarihan ng Diyos, gayon din sa kaligtasan sa ating pang-araw-araw na buhay. Ito ay naisa sa katuparan sa pamagitan ng biyaya at kapangyarihan ng Diyos. Ngunit, tayo ay dapat na makakuha ng panustos. Gaya ng kailangan nating kumain upang mabuhay ng malusog, sa ating buhay pananampalataya ay kailangan din nating kumain ng salita. Dapat tayong makinig ng mabuti at ito ay dapat matunaw sa loob natin upang maisakatuparan natin ang kaligtasan sa ating pang-araw-araw na buhay. Kasunod nito, dapat nating tanggapin ang patnubay ng Espiritu Santo. Dapat tayong mapuspos ng Espiritu Santo. Kung tayo ay maligtas, ang Espiritu Santo ay dumating sa atin. Sa personal at maging sa iglesyang ito, ang Espiritu Santo ay namumuno sa iglesia. Dapat kong tanggapin ang pamumuno ng Espiritu Santo. Kaya nga dun sa Roma 8:14, sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, sila ang mga anak ng Diyos. Dapat tayong mamuhay na pinangungunahan ng Espiritu ng Diyos. Dapat nating tanggapin ang patnubay ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay kumikilos sa pamagitan ng salita at kumikilos din sa pamagitan ng lingkod na kanyang tinanggap o itinatag sa harapan natin. Maging ito man ay isang pangkat, isang grupo o isang distrito, mayroong mga taong itinatag ng Diyos at sa pamagitan nila ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos at pumapatnubay. Ito ay ang patnubay ng Espiritu Santo. Kasunod, yung ikatlo, dapat tayo mamuhay na nananatili sa fellowship. Fellowship, ito ay napakahalaga. Pinangungunahan tayo ng Diyos sa fellowship at sa pamagitan nito, ginagabayan niya tayo na maglingkod at mag-evangelize. Ang lahat ng ito ay naisa sa katuparan sa fellowship. Hindi ito nagagawa ng mag-isa. Tama po ba? Sa Efeso chapter 4, pagkatapos doon sa 2 Korinto, yung Efeso chapter 4, basahin nga natin. Efeso chapter 4, verse 15 hanggang 16. Basahin natin ng sabay, Efeso chapter 4, verse 15 hanggang 16. Basahin natin ng sabay-sabay. Kundi humahawak sa katotohanan na may pag-ibig, lumago tayong lahat sa Kanya, na siyang ulo, sa makatuwid ay si Kristo, na sa Kanya ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakaisa sa pamagitan ng bawat litid ayon sa paggawa sa sukat ng bawat bahagi ay nagpapalaki sa katawan tungo sa ikatitibay ng sarili sa pag-ibig. Nakalapat na mabuti at nagkakaisa. Ito yung fellowship. Gayon din sa Colossus chapter 2 verse 19, na sa Kanya ang buong katawan na tinutustusan at pinagsasanib sa pamagitan ng mga kasukasuan at mga litid ay lumalago sa paglago mula sa Diyos. Ito ay ang paglago sa loob ng fellowship. Ang huling yugto ng kaligtasan, ito naman ay tinatawag na glorification. At tayo ay binabago sa isang espiritual na katawan tulad ng muling nabuhay na katawan ni Jesus. Ito ay nasa future tense. Kaya nga sa Roma chapter 8 verse 23, sa masidhing paghihintay ng pagkukupkup ang pagtubos ng ating katawan. Ito ay nakasulat sa future tense. Kapag si Jesus ay muling dadating sa himpapawid, ang ating katawan ay mababago sa isang espiritual na katawan. Ito ay habang buhay na pamamaalam sa kasalanan. Ito ay ang pagkalaya mula sa kasalanan. Ito yung kaganapan ng kaligtasan.
Kaya ang kaligtasan ay hindi lamang ang kaligtasan ng kaluluwa, hindi lamang natin dapat iniisip ang kaligtasan ng kaluluwa sa pamagitan ng kapatawaran ng mga kasalanan. Mayroong pag-aaring ganap ang kaligtasan ng kaluluwa at ang pagpapabanal, ito ay isinasagawa sa bawat araw. Isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan. Pangatlo, paghihintay ng pagkukupkup ang pagtupos ng ating katawan. Patungkol nito, kahit wala tayong gawin, ay 100% nagagawin ito ng Diyos. Kaya hindi na tayo dapat mag-alala patungkol doon sa ikatlong yugto. O sa ikatlong yugto ng kaligtasan. Kasunod ay mayroong 7 katangian ang isang mabuting iglesia na sinabi sa Biblia. Dahil ngayon ay panahon ng AI, tinanong ko ito upang malaman kung alam din niya ito. Sinabi ko, sabihin mo nga sa akin yung 7 katangian ng mabubuting iglesia ayon sa Biblia. At kahit saan mo ito tanungin, ang sagot ay magkakapareho. Sila ay mayroong pagkakapareho. Una, dun sa 7, una, dapat ito ay iglesia na nakasentro sa salita ng Diyos. Ito ay yung una. Hindi ito dapat nakasentro sa tao, sa organisasyon, o sa filosofiya, o sa kahit ano paman. Ito ay ang iglesia na nakasentro sa salita ng Diyos. Ikalawa, dapat ito ay iglesia kung saan ang ebanghelyo ay malinaw. At sa pagpapaliwanag, sinasabi na kapag ipinangaral ang ebanghelyo, ang pagsisisi at pananampalataya ay dapat kasama. Kung ang pagsisisi ay hindi binabanggit, ito ay hindi mabuting iglesia. Kahit yung AI, sinasabi ito. Isang iglesia kung saan ang ebanghelyo ay malinaw, ito ay kagaya ng ating iglesia. Ikatlo, isang church na nakasentro kay Kristo. Ito ay tama. Isang iglesia na nakasentro kay Heso Kristo. Hindi isang iglesia na nakatuon sa pastor o sa leader sa harapan. Hindi kagaya ng ibang mga tao na nagdudulot ng mga pagtatalo-talo. Hindi kagaya nito. Isang iglesia na nakasentro kay Heso Kristo. Ganito ang ating church, hindi po ba? Ika-4, isang iglesia na puspos ng pag-ibig ni Kristo. Ito rin ay ang ating iglesia. Inaalagaan natin ang bawat isa at tinatanggap ang bawat isa. Kung mayroong may karamdaman, pinupuntahan natin sila. Kung mayroong pumanaw, pumupunta tayo roon. At kung mayroong nahihirapan, tayo ay pumupunta at kumakain ng magkasama. Hindi ako sigurado kung dapat ko bang sabihin ito. Ngunit, yung isang diakono ay pumunta sa ating church at dumalo sa maliit na pagtitipon at sinabi niyang, wow, ito ay isang iglesia na puno ng pag-ibig. Sa mga iglesia na kanyang nadaluhan dati, ang mga tao ay pinupuna at sinisiraan ng isa't isa. Ngunit nang siya ay pumunta dito, sinabi niya, dito ay wala ang ganun. Ito ay talagang mapagmahal na komunidad na mayroong pag-ibig ni Kristo. Kaya nga, sa Juan 13:35, sa pamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Ito rin ay ang ating iglesia. Ito po yung ating church. Kasunod, ang ikalima, isang iglesia na sinisikap maging banal. Isang iglesia na hindi binabaliwala ang kasalanan kundi patuloy na lumalago upang maging higit na kagaya ni Heso Kristo at sinisikap na mabuhay ng may mas malinis na buhay. Tama po. Ika-6, isang iglesia na inaalagaan ang paglago ng mga mananampalataya at nagsasanay ng mga alagad. Hindi lamang simpleng pagdalo, kundi isang iglesia na tumutulong upang ang pananampalataya ay lumago at magdulot ng pagbabago. Ngunit, para sa atin ay hindi lamang ganito. Ito ay isang iglesia na talagang tumutulong sa pagpapatatag ng pananampalataya at nagsasagawa ng tunay na pagsasanay sa pagiging alagad. Kaya nga, kung titingnan natin sa Colossus chapter 1, verse 28, tingnan po natin. Colossus chapter 1, verse 28. Basahin natin ito ng sabay-sabay. Colossus chapter 1, verse 28. Siya ang aming ipinahayag na
binabalaan ang bawat tao at tinuturuan ang bawat tao sa buong karunungan upang ang lahat ay maiharap naming sakdal kay Kristo. Kaya nga may mga grupo tayo, di ba? Yung cell group, tapos mayroon tayong leader doon, mayroong mga evangelists, diakono, elders. Kung may sino man na mahina sa pananampalataya, tayo ay pumupunta at sinisikap na patatagin sila. Ito ay ang iglesia nangangalaga sa paglago at na nagsasanay ng mga alagad. Ito rin ang ating ginagawa. Ikapito, isang iglesia na nagsasagawa ng misyon maging sa ibang bansa. Iglesia na nagsasagawa ng mga misyon. Ito ang ating iglesia. Ito ay isang iglesia na nangangaral ng ebanghelyo sa buong mundo. Sa Marcos chapter 16 verse 15, sinabi ni Jesus, "Umayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha." Buong sanlibutan. Sa ngayon, meron po tayong 182 na mga missionary na naglilingkod sa ibang bansa. Ibig sabihin, meron tayong 182 na pamilya na naipadala. Kahit ang ibang pamilya ay merong 4 na miyembro, ilang tao ito? Maraming umalis at naglingkod. Iniwan nila ang buhay nila sa Korea. Tuluyan itong pinutol at nagpunta sa bagong lugar na dala lamang ang ebanghelyo. Dumating ng nakaranas ng iba't ibang kahirapan na nagtitiwala lamang sa Panginoon. Sila ay nagtatagumpay at nangangaral ng ebanghelyo. Ngayon, alam ba ninyo kung gaano karaming churches na meron tayo sa iba't ibang mga bansa? Dati ay meron lamang tayong 82 na mga bansa. Ngunit ngayon, nadagdagan tayo ng isa. Kaya ngayon ay meron na tayong 83 na mga bansa. At ayon sa statistics na aking binilang ay meron tayong 1,174 na churches sa buong mundo ngayong Marso. Isang iglesia na nagsasagawa ng pandaigdigang misyon. Ito ay talagang mabuting iglesia. At sinasabi rin, ano ang mga tanong upang malaman kung ang iglesia ay mabuting iglesia? Biblical ba ang sermon? O patungkol lamang sa mga makamundong bagay? Ito ba ay nakasentro kay Jesus o nakatuon lamang sa mga tao? Ang ebanghelyo ba ng pagsisisi at pananampalataya ay malinaw? Ang pag-ibig ba ng Panginoon ay kumikilos doon? At ang mananampalataya ba ay nababago? Kung gayon, iyon ay ang mabuting iglesia. Ang ating iglesia ay mabuting iglesia, tama po ba? Ito'y tama dahil merong ibang mga tao na galing sa ibang lugar at nalaman nila ito. Nalaman din natin ito. Nalaman din natin ng Panginoon. Manalangin na po tayo. Ama naming Diyos, maraming salamat sa pamagitan ng pagdanak ng dugo sa krus ni Hesukristo, niligtas mo kami at inilagay mo kaming kabilang sa iglesia kung saan ang Panginoon ay kumikilos. Ikaw ay palaging kasama namin, ginagabayan kami at pinababanal kami, tunay ka naming pinasasalamatan. Hanggang sa araw na makita namin ang muling pagbalik ng Panginoon, pakiusap, pangunahan mo kami upang mapaglingkuran namin ang Panginoon na merong sigasig. Dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.